Noong pinagbubuntis ko si Julia, sobrang selan ko. Kung ano-anong hinahanap ko at gustong kainin. Si Allen naman, bigay agad. Nanibago nga ako. Para kasing hindi siya yung Allen na ipinakasal sa akin. Sa sobrang bait, wala na akong masabi. Kapag inaatake ako ng morning sickness, palagi siyang nasa tabi ko para higurin ang likod ko. Nakakatawa nga, kasi natatarante siya kapag naririnig niya akong nagsusuka. Dati kasi, kahit tubig, isinusuka ko. Hindi siya mapakali pag ganun, dadalhin na raw niya ako sa ospital. Oo, ospital ka agad. Imbis tuloy na mag-concentrate ako sa pagsusuka, tinatawanan ko siya. Sabi ko kaya ko naman, at normal lang yun. Minsan nga hindi siya nakakapasok sa trabaho, eh. Kahit na sinasabi kong pumasok siya, ang tigas ng ulo, ayaw. Di niya raw ako pwedeng iwan kasi walang magbabantay sa akin. Papaano na lang daw kung himatayan ako? Basta, kung ano-anong naiisip niya. Pinatigil niya nga muna ako noon sa pagpasok sa Rio Sense. Mag-work from home na lang daw muna ako. Mahirap na raw kasi. At saka yun din ang pinayo ng OB ko nang mapansin nitong medyo mahina nga ang kapit ni Julia. Siyempre si Allen, sobrang kinabahan. Maya't maya ang tawag sa akin kung kumusta raw ako. Kung nagsusuka na naman daw ako. Pinakiusapan niya pa si Leila na sa amin muna tumuloy para raw may magbabantay sa akin kapag wala siya. Si Leila, hindi naman mahirap pakiusapan yun. Kaya ang pinsan ko ang kasakasama ko noong mga first few months ng pregnancy ko. May mga panahon noon na ang init-init talaga ng ulo ko. Hindi ko naman sinasadya, pero minsan natatarayan ko si Allen. Naaaway ko talaga siya. Minsan umiiyak pa ako kahit wala namang mabigat na dahilan. Basta sobrang emosyonal ko. Lalo na nung napapansin kong parang tumataba ako. Sabi ni Allen, hindi naman daw. Sexy pa rin daw ako. Pero hindi ako naniwala sa kanya, syempre kilala ko ang katawan ko. Sinasabi niya lang yata yun para hindi ako ma-depress. Buti na lang at humaba na ang pasensya ng asawa ko. Tatahimik na lang yun pag nag-aamok na ako. Hihintayin niyang lumamig ang ulo ko. Magsosorry naman ako sa kanya pagkatapos, then okay na ulit kami. Naiintindihan niya naman kung bakit ako ganon kasi nga buntis. Pinaliwanag din naman sa kanya ng OB ko. Noong mga 5 buwan na akong buntis, bumubuti na ang lagay ko. Ang sarap sa pakiramdam kasi parang nararamdaman ko na ang bata sa tiyan ko. Tuwang-tuwa kami nung nalaman naming babae ang anak namin, kahit na gusto sana ni Allen ay lalaki. Sabi niya next time na lang daw. Nakakatawa, may next pa talaga siyang nalalaman. Kahit nakayanan ng katawan ko, hindi pa rin ako pinabayaan ng asawa ko. Hatid sundo niya ako noong bumalik na ako sa pagpasok sa Rio Sense. Kaya nga madalang siyang mag-overtime nun kasi ayaw niya raw akong paghintayin. Sa umaga at gabi, siya na ang nag-aasikaso sa bahay. Ayaw niya raw akong mapagod. Pero makulat ako, kaya tumutulong pa rin ako sa kanya. Wala naman siyang magagawa, eh. Pero yung mga magagaan na trabaho lang binibigay niya. Ingat na ingat talaga siya, lalo na nung kabuwanan ko na. Imbis nga na ako lang ang mag-leave sa trabaho kasi ako naman ang manggang anak, pati siya nag-leave na rin. Panay ang haplos niya sa tiyan ko. Tanong pa ng tanong kung lalabas na raw ba. Nakakatawa siya. Ang sabi ko sa kanya, huwag siyang mag-alala. Dahil mararamdaman ko naman kung manggang anak na ako. Vanessa, biglang pagtawag ni Allen. Bakit nandyan ka? Yun ang nagpabalik sa akin sa huwisyo. Kanina niya pa kaya ako napansing nakatayo rito. Napangiti na lang ako. Sinenyas niya ang ulo niya para palapitin ako, come here. I don't need to be asked again. Lumapit na agad ako. Sinalubong niya ako ng mahigpit na yakap sa balikat gamit ang isa niyang braso, tapos hinalikan niya ako sa buhok ko. Inamoy ko naman siya sa dibdib bago ko kinuha si Julia mula sa kanya para ako naman ang bumuhat. Yamakap si Julia sa leeg ko at sumiksik doon. Nako, ganito to kapag inaantok na, eh. Hinal ko na lang ito habang pinipikpik sa likod para makaidlip kahit papaano. Napapagod na to. Kanina pa rin kasi nilalaro ni Allen. Ako na, Van. Mabigat, alok naman ng asawa ko. Nginitian ko siya, okay lang. Kaya ko naman. Ngumiti na lang siya. Oong bumibigat na nga si Julia kumpara noon. Kaya nga mas madalas, siya na ang bumubuhat dito. Pero kayang-kaya ko pa rin naman siyang buhatin. Eto lang talagang si Allen ang palaging nag-aalala. Pinapwesto niya ako sa harapan niya, pagkatapos ay niyakap niya ako mula sa likuran. At dahil nakapusod ang buhok ko, madali niya pa akong nahalikan sa batok. Kinagat niya pa yung kwintas ko yung regalo niya sa akin dati bago siya sumiksik sa gilid ng mukha ko. Napailag nga ako ng bahagya. Nakiliti na naman kasi ako sa balbas niya. Bihira na kasi siyang mag-ahit ngayon, kaya mas lalo siyang nagmukhang tatay. Bagay nga, eh. Tumindi tuloy ang pagpapantasya ko sa kanya. Hindi naman dahil sa asawa ko siya, pero totoong mas lumakas ang sex appeal ni Allen ngayon. His body gets more broader now. Para tuloy ang payat-payat ko kapag magkatabi kami. Mamang-mama na talaga siya. At ang mga muscles niya sa braso at dibdib. Mas umumbok at tumigas na rin ngayon kumpara noon. Siguro dahil sa kakabuhat niya kay Julia. Nay-exercise kumbaga. Pagsabay nga kaming naliligo, hindi ko maiwasang panoorin siya. His entire body's close to perfection. Do you want to go home? Para makapagpahinga na rin si Julia, biglang bulong niya. Mamaya na ng kaunti, sagot ko naman. Magpahangin muna tayo rito. Ang daming tao sa loob, eh. Naramdaman ko naman ang pagtango niya. Vanessa. Sinilip ko siya nang muli siyang magsalita, Kailan natin susundan si Julia? Kung hindi lang natutulog ang anak ko, malamang tumawa na ako ng malakas. Si Allen. Hindi na niya talaga ako tinigilan sa hiling niyang yan. Matapos ko kasi ipanganak si Julia, sinabihan ko siyang ayaw ko na munang magbuntis agad.
Gusto ko kasi malalaki ang agwat sa edad ng mga anak namin. 2 to 3 years, mga ganoon. Kaya maingat kami ni Allen. He didn't allow me to take pills again or take shots. Pipilitin niya na lang daw mag-withdrawal kahit na mahirap. Natawa ako sa kanya nung sinasabi niya yun sa akin. Nakasimangot kasi yung hitsura niya. Parang labag na labag talaga sa loob niya ang gagawin niya, eh. Pinaliwanag ko naman kung bakit, at naintindihan niya rin naman. Kaso sadyang mahirap lang daw talagang magpigil kapag nandoon na. Totoo naman. Ako nga minsan nahihirapan din akong magpigil. Napakahirap naman kasi talagang tanggihan ang init ng katawan ng asawa ko. Kailangan, inabot ko ang buhok niya at marahan yung ginulugulo. Di ba sabi ko hintayin muna natin tumanda ng kaunti si Julia? Mahirap mag-alaga, sagot ko na lang sa tanong niya. Ako naman ang mag-aalaga, laban niya. Ikaw nga. Ako naman ang magbubuntis at mangganganak. Oh, di natawa siya. Okay, sabi niya. But when Julia turns 2, I'll get you pregnant again. Hindi na ko papayag na itulak mo ako palayo pag malapit na ko. This time, ako naman ang natawa. At talagang pinlano na niya, ha? May balak na. Napailing-iling na lang ako pagkatapos hinaplos ko ang pisngi niya. Oo na. When Julia turns 2. Hinalikan ko sa gilid ng ulo si Julia. Mas sumiksik naman si Allen sa gilid ng mukha ko nang tiniyak ko yun sa kanya. Nanatili lang kaming tatlo sa ganitong posisyon buhat-buhat ko ang anak ko, habang nakayakap sa akin ang asawa ko. I close my eyes and feel the cold breeze brushing gently against my skin. Wala na akong mahihiling pang iba. Kontentong-kontento na ako sa kung anong meron ako ngayon. I have a sweet daughter and a loving husband. Epilogue. Minsan nga naiisip ko, kung sakaling tuluyan kong pinakawalan si Allen noon, ano kayang magiging buhay ko ngayon? Magiging ganito kaya ako kasaya? I don't think so. Kasi, na-realize ko, walang ibang kayang magpasaya sa akin kung di si Allen, at ang anak namin. I am really thankful I didn't quit, that I took the risks. Akala ko kahit kailan hindi ko na mararanasan ang pakiramdam ng pagiging asawa. Pero si Allen, binibigay niya yun sa akin ngayon. My dream of having a happy marriage and a loving husband. Nakuha ko na. Bawing-bawi na siya sa mga taong malayo ang loob namin sa isa't isa, sa mga panahong nananakit siya. Pakiramdam ko tuloy, successful na ako bilang isang babae. Ilang beses kaming sinubok ng panahon, pero heto pa rin kami, magkasama. Sa huli kami pa rin. Ayaw yata talaga kaming paghiwalayin, Noon kasing iniwan ko siya papuntang London, matagal kaming nagkahiwalay, pero naipit ako at kinailangan kong bumalik ng Pilipinas para itayo ang negosyo ko, kaya nagkita na naman kami. Noong nag-ampa naman ako ng petisyon para sa annulment, nabuntis naman ako, at doon ko napagtanto na tama na ang pagiging mahina, tama na ang pagiging duwag. Kailangan ko na ulit lumaban para sa amin. Sumuko na talaga ako noon, pero meron pa rin talagang naging dahilan para bumalik kami sa isa't isa. Naniniwala na tuloy ako na may dahilan talaga lahat ng mga bagay. Sa tingin ko, noong pumutok pa lang ang issue sa arranged marriage ay nagumpisa na ang kwento namin ni Allen. Maraming beses kong naramdaman na hindi talaga kami para sa isa't isa, pero ilang beses din akong nakahanap ng dahilan para patunayang hindi totoo ang mga yon. Humigpit ang yakap ni Allen sa bewang ko. Sinandal ko naman ang pisngi ko sa gilid ng mukha niya. Kapag tinitingnan ko ang asawa ko ngayon, hindi ko na naaalala ang Allen na nananakit at nagpapaiyak sa akin noon. Wala na yung bakas ng pagiging malupit niya. Ibang-iba na siya ngayon. And I guess this is the real him. Kasabay ng mga pagsubok na pinagdaanan namin, ay ang pagbabago niya para maging isang mabuting tao yung may respeto sa babae. Hindi perpekto si Allen. Gwapo siya, walang duda. Pero may mga ugali siyang aayawan mo. Kung tutusin, he's not every woman's dream man. Sino ba naman kasing gustong makapag-asawa ng cold, boring man? Sino bang gustong makasama sa iisang bahay ang isang taong mahigpit at nananakit? Totoo, dati, ang dami-dami kong hinahanap kay Allen. I want him to be the perfect husband, pero hindi niya kaya, dahil hindi siya ganun. Ngayon, I can't say that he's already close to perfection. Pero kontento na ako. Kontento ako sa kung sino siya. Sa tingin ko nga, yun ang isa sa mga aral na natutunan ko sa mga pinagdaanan namin ni Allen ang makontento. Minsan, ang dami-dami nating hinahanap sa taong mahal natin, kahit na ang totoo, yung pakiramdam lang na nasa tabi mo siya sa lahat ng oras, sapat na dapat yun. Kaming dalawa ni Allen, pinatatag kami ng mga problema. And now, we're strong. No one can hurt us, nothing can break us, especially with our Julia around. Nakakatuwang isipin na noon, halos patayin na namin ang isa't isa sa sakit. Nalunod kami sa lungkot, nilamon kami ng galit at takot. Pero gumapang pa rin kami pabalik sa isa't isa. At isa yun sa mga ipinagmamalaki ko at ipagmamalaki ko. Na minsan, sa buhay ko, lumaban ako para sa amin ng taong mahal ko. This is me, Vanessa Rio Perez Fajardo. And this is my cry. My cry of infinite happiness. The end.